Yo, what's up guys? Pag-uusapan natin ngayon ang paghampas ng baton ng mga Chinese Coast Guard sa ating Philippine Navy na nagkasugat nga, nagkaroon ng pinsala sa ulo. Totoo na hinampas ng kahoy na baton sa ulo ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard CGC ang isang miyembro ng Philippine Navy habang nagaganap ang isang komprontasyon malapit sa BRB Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidenteng ito noong July 20, 2026. Ang detalye ayon sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Ang pagsisimula, lumapit ang isang rigid hull, inflatable boat ng CCG na may 8 tauhan sa BRP Sierra Madre upang kumuha ng litrato at video. Ang agresyon, kalmado silang itinaboy ng 2 rubber boat ng AFP, subalit bayolente nag-react ang mga Chinese personnel at hinampas ng kahoy na baton sa ulo ang isang sundalong Pilipino. Ang pinsala, nagtamo ng matinding sugat at pinsala sa ulo ang tauhan ng Philippine Navy at nagtamo rin ng pinsala ang rubber boat ng Pilipinas. Ang tugon ng PH Navy, ng Philippine Navy. Ayon sa AFP, nagpatupad ng maximum restraint o matinding pagtitimpi ang mga sundalong Pilipino sa kabila ng marahas na panunugod ng China. Ang bersyon at depensa ng China. Kabaligtarang pahayag. Itinanggi ng Beijing ang bersyon ng Pilipinas. Ayon sa gobyerno ng China, ang mga tauhan ng Pilipinas umano ang nagpasimula ng atake at naging mitya ng komprontasyon, reaksyon at diplomatikong kilos. Pagkondena, mariing kinondena ng Philippine Coast Guard, PCG at Armed Forces of the Philippines, AFP, ang ginawang ito ng China dahil naganap ito sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Suporta ng aliado. Kinondena rin ng United States sa pamamagitan ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, ang mapanganib na aksyong ito ng China na nagbabanta sa kapayapaan ng rehiyon. Bakit ba ganito ka-agresibo ang China? Kung bakit ba ganito kakapal ang muka ng China sa ginagawang pangaharas sa Philippine Navy? Ang agresibo at marahas na pag-uugali ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, EEZ, ay nag-uugat sa pinaghalong geopolitical, legal at militar na estratehiya. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ganito katapang at kakapal ang muka ng China na umasta sa ating teritoryo. Hindi pagkilala sa international law. Pagtatwa sa arbitral ruling. Noong 2016, tahasang pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration sa dahig ang 9-dash line ng China at kinilala ang EEZ ng Pilipinas. Gayunpaman, tinawag ito ng China na isang pirasong papel lamang at patuloy na binabaliwala. Sariling bersyon ng batas. Gumagawa ang China ng sarili nilang mga domestic law gaya ng pagbibigay ng karapatan sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga dayuhan sa mga disputed waters at pilit itong ipinapatupad sa loob ng teritoryo ng ibang bansa. Might is right. Lakas ng militar. Asymmetric of power. Alam ng China na mas malaki, mas moderno at mas marami ang kanilang barko mula sa China Coast Guard hanggang sa kanilang maritime militia kumpara sa kakayahan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Bullying tactics, ginagamit nila ang kanilang puwersa upang takutin at gipitin ang Pilipinas sa paniniwalang susuko ang mas maliit na bansa kung palagi itong haharasin. Estratehiya ng salami slicing at gray zone tactics. Unti-unting pag-angkin ng teritoryo, kumbaga, imbes na maglunsad ng lantarang gera, gumagamit sila ng salami slicing. Yan ang mga strategic ng China. God bless you all. Peace.